Walang masasakit pa sa katotohanang ang lalaking pinili mong pakasalan ay ang siyang mismong dudurog sa kinabukasan ng inyong anak. Habang hapong-hapo si Luz sa paghahanap ng pambili ng gatas, nagpapakasarap si Sergio sa isang marangyang hotel kasama ang kanyang kabit. Pabigat lang ang asawa kong yan. Matapobrang sigaw ng asawa. Ngunit hindi niya inaasahang maririnig ito ng matapang na si Doña Carmen. Ngayon, pinunasan ni Luz ang kanyang luha, handang bawiin ang lahat. Hanggang saan aabot ang paghihiganti ng isang inang nilapastangan? Pabigat na nga sa buhay, pati ba naman sa kotse ko ay pakikialaman mo pa? Wala ka na talagang ginawang tama, Luz. Ang boses ni Sergio ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng garahe. Malamig, puno ng pagkamuhi, at walang bakas ng pagmamahal na dati ay ipinangako niya sa harap ng altar. Ang bawat salita niya ay may dalang bigat na tila gustong ibaon si Luz sa semento. Sa mga sandaling iyon, ang kamera ng buhay ni Luz ay dahan-dahang lumayo upang ipakita ang isang tagpong nakakadurog ng puso. Si Luz, na 6 na buwang buntis, ay nakaluhod sa tabi ng kanilang SUV. Ang kanyang malaking tiyan ay sumasayad na sa malamig na sahig habang pilit niyang inaabot ang ilalim ng upuan ng sasakyan. Pawis na pawis ang kanyang noo at ang kanyang mga kamay na may bahid pa ng sabon at tubig ay nanginginig. Kanina pa siya doon, naglilinis ng sasakyan ni Sergio upang makatipid sa car wash. Naisip niya na ang perang matitipid ay maipapambili na ng karagdagang bitamina para sa sanggol na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Sa kabila ng hirap ng paghinga at pangangalay ng likod, ang tanging nasa isip niya ay ang pagmamahal sa pamilya. Isang dakilang sakripisyo na sa isang iglap ay tila naging isang malaking biro. Ang lahat ay nagsimula nang may mahulog siyang barya sa ilalim ng upuan. Ngunit sa paghahalughog niya, hindi barya ang kanyang nakapa, kundi isang maliit at matigas na bagay. Nang buksan niya ang kanyang palad, bumungad sa kanya ang isang gintong hikaw na may nagniningning na pulang bato. Hindi ito sa kanya. Hindi kailanman nagkaroon si Luz ng ganoon karangyang hiyas dahil ang lahat ng pera nila ay pinagkakatiwala niya kay Sergio para sa kanilang mga gastusin. Kasunod nito, ang masangkyang at matapang na amoy ng pabango ng isang babae, amoy na hindi kailanman naging kanya, ay tila sumampal sa kanyang mukha. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Luz. Ang kanyang lalamunan ay biglang nanuyo at naging mapait ang kanyang laway. Ang kanyang mga kamay na dati ay masigasig sa pagtatrabaho ay tila nawalan ng buto. Dahan-dahang bumagsak ang basahan na hawak niya sa balde na lumikha ng isang malambot na tunog habang humahalo ang tubig sa kanyang mga luha. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na tambol na bumubugbog sa kanyang dibdib. Ang paligid na dati ay pamilyar ay biglang naging banyaga at nakakatakot. Ang kintab ng sasakyang pinaghirapan niyang kuskusin ay tila nangungutya sa kanyang katangahan. Hindi niya maramdaman ang kanyang mga binti. Tanging ang matinding hapdi sa loob ng kanyang puso ang nananaig. Dahan-dahang tumayo si Luz. Hawak pa rin ang gintong hikaw na tila isang piraso ng lason sa kanyang palad. Tumingin siya sa kanyang asawa na noon ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin ng kotse. Ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat ay hindi man lang lumingon sa kanya. Tila ba isa lamang siyang basahan na pagkatapos gamitin ay itatabi na lang sa sulok. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang katanungang ni hindi niya magawang bigkasin dahil sa takot sa sagot na maaring pumatay sa kanya ng tuluyan. Sino ang nagmamay-ari nito, Sergio? At bakit ang hininga mo ay amoy, kasinungalingan, habang ang anak natin ay naghihintay ng iyong pagkalinga? Anak, ang mga mata mo ay parang langit na malapit ng magbagsak ng malakas na ulan. Huwag mong piliting ngumiti kung ang puso mo ay humihingi ng saklolo.
Ang mga salitang yon ni Aling Rosa ay tumagos sa tila bakal na pader na pilit itinatayo ni Luz sa kanyang dibdib. Habang naglalakad si Luz sa loob ng talyer ng barong na ipinamana ng kanyang ama, ang bawat hakbang niya ay tila may nakataling mabigat na kadena. Ang amoy ng almirol, ang malinis na tela ng pinya, at ang pamilyar na init ng mga makina ay dapat sanang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon, ang bawat sulok ng lugar na ito ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga alaala ng amang namayapa na, isang lalaking itinuro sa kanya na ang dangal ay higit pa sa ginto. Sa gitna ng ingay ng mga lumang makina na naglalabas ng maindayog na tunog ng pagtatahi, lumapit si Aling Rosa, ang pinakamatandang bordadura sa talyer. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa ilang dekadang pagtatrabaho ay dahan-dahang humawak sa malamig na kamay ni Luz. Hindi nakapagsalita si Luz, tanging ang paghinga niya na tila kinakapos ang maririnig. Sa isang sulok, kinuha ni Aling Rosa ang isang mainit na baso ng gatas at isang itlog na balot pa sa telang pranela. Isang simpleng alay ng pagmamahal mula sa isang taong halos walang maipakain sa sariling pamilya. Inumin mo ito, Luz, para sa bata. Bulong ni Aling Rosa habang ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Alam naming may pinagdadaanan ka. Ang talyer na ito ay hindi lang gusali. Pamilya tayo rito. Ang init ng baso sa kanyang palad ay nagbigay ng panandaliang ginhawa. Ngunit ang sumunod na balita ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao. Sinabi ni Aling Rosa na kinaltasan ni Sergio ang sahod ng 200 at 40 manggagawa nitong huling 2 linggo. Ang dahilan? Nalulugi na raw ang talyer at kailangang magtipid para hindi sila tuluyang magsara. Naalala ni Luz ang gintong hikaw sa garahe. Naalala niya ang resibo ng mamahaling restaurant na katumbas ng sahod ng 5 manggagawa para sa 1 buwan. Ang puot ay unti-unting pumalit sa lungkot. Paano nagawang gutumin ni Sergio ang mga taong tapat na nagsisilbi para lamang tustusan ang kanyang marangyang bisyo at ang babaeng itinatago niya? Habang pilit na kinakalma ni Luz ang kanyang sarili, napansin niya ang isang anino sa labas ng malaking tarangkahan ng talyer. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit, may hawak na folder, at tila sinusukat ng kanyang mga mata ang bawat poste ng gusali. Ang bawat pagtingin ng lalaki ay tila pagtatasa sa isang bagay na handa ng ibenta. Ang kaba sa dibdib ni Luz ay lalong tumindi, isang babala na ang panganib ay hindi lamang nasa loob ng kanilang bahay, kundi pati na rin sa huling alaala ng kanyang ama. Nang makaalis ang misteryosong lalaki, mabilis na tinungo ni Luz ang opisina ni Sergio sa itaas na palapag. Ang bawat baitang ng hagdan na gawa sa narra ay naglalabas ng tunog ng pagdaing, tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Sa loob ng opisina, ang amoy ng mamahaling sigarilyo ni Sergio ay nakakasulasok. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang tunog ng sariling paghinga ni Luz ang maririnig habang nanginginig ang kanyang kamay na pinihit ang susi ng isang lihim na drawer. Doon, sa ilalim ng mga lumang dokumento, ay sumilip ang isang pulang folder na may nakasulat na mga salitang nagpahinto sa tibok ng kanyang puso. Liquidation and Asset Disposal, Barong de Luz Factory. Ang mga letrang iyon ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang paningin. Hindi lang siya niloloko ni Sergio bilang asawa. Balak din nitong burahin ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Habang nakatitig sa dokumento, narinig ni Luz ang lagutok ng sapatos sa labas ng pinto. Ang tunog ng pag-ikot ng doorknob ay tila isang hatol ng kamatayan. Narito na si Sergio at ang ebidensyang hawak ni Luz ay ang kanyang tanging sandata o ang magiging dahilan ng kanyang tuluyang pagbagsak. Hindi sapat ang pagiging asawa para manatili ang isang lalaki sa tabi mo, lalo na kung mukha ka ng losyang at amoy almirol sa bawat pagkikita nyo. Ang boses na yon ay hindi kay Sergio.
Ito ay matinis, puno ng pangungutya, at may dalang yabang na tila ba siya ang reyna ng silid na yon. Dahan-dahang binitawan ni Luz ang pulang folder at mabilis itong isiningit pabalik sa ilalim ng mga luma at maalikabok na dokumento. Nang lumingon siya, isang babaeng tila galing sa ibang mundo ang bumungad sa kanya. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting dress na hapit sa katawan. May hawak na designer bag at ang kanyang mga kuko ay kulay dugo. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na sapatos sa sahig na nara ay lumilikha ng isang tila ritmong nanunokso. Bawat tunog ay nagpapaalala sa kawalan ng seguridad ni Luz. Siya si Clara. Ang amoy ng kanyang pabango, ang matamis at masangsang na bulaklak na naamoy ni Luz sa SUV ni Sergio ay agad na sumakop sa buong opisina na nagpawis sa amoy ng lumang papel at pagod. Tumingin si Clara sa paligid ng may halong dumi sa kanyang mga mata. Tila ba ang bawat hibla ng tela at bawat manggagawa sa labas ay mga basurang hindi nararapat sa kanyang paningin. Sino ka? At anong ginagawa mo rito sa opisina ng asawa ko? Ang tanong ni Luz, pilit na pinatatatag ang kanyang boses sa kabila ng pangangatog ng kanyang mga tuhod. I'm Clara. I'm the new financial consultant na kinuha ni Sergio para isalba ang... Huminto siya at tumingin kay Luz mula ulo hanggang paa. Itong nalulugin niyo ng negosyo. At sa totoo lang, Luz, hindi ko akalain na ganito ka pala kaburaot sa personal. Sergio told me you were simple. But this is just sad. Habang nagsasalita si Clara, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay upang ayusin ang kanyang buhok. Sa paggalaw na yon, sadyang iniharap niya ang kanyang tenga kay Luz. Doon, nagniningning sa ilalim ng ilaw ng opisina, ay ang kapares ng gintong hikaw na nahanap ni Luz sa kotse. Ang pulang bato nito ay tila isang matalim na mata na nakatitig sa kanya, nagpapatunay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Ang sakit ay tila isang karayom na paulit-ulit na itinutusok sa kanyang puso. Ngunit mas masakit ang malamig na katotohanan na ang babaeng ito ay walang takot na pumasok sa kanyang teritoryo. Buntis ka, di ba? Muling wika ni Clara na ngayon ay lumalapit sa mesa ni Sergio. Dapat ay nagpapahinga ka na lang sa bahay at hindi na nagpapakahirap dito. Look at you. Your skin is dry and your clothes, are they from the 90s? No wonder Sergio spends more time in the city than here. Sa labas ng opisina, ang matandang si Mang Tiago, ang tapat na gwardiya, ay dahan-dahang lumapit sa pinto habang hawak ang kanyang walis na tingting. Nang makita niya ang pait sa mukha ni Luz, sadyang ibinalibag niya ang kanyang walis sa may tapat ng sapatos ni Clara na nagpadapo ng kaunting alikabok sa makinis na balat nito. Isang maliit na paghihiganti mula sa isang taong nagmamahal kay Luz na nagdulot ng saglit na pagkairita sa mukha ng mapagmataas na babae. Hindi sumagot si Luz. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan habang nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nang matapos ang kanyang panlalait, lumabas si Clara nang may ngiti ng tagumpay. Ngunit bago siya tuluyang umalis, may iniwan siyang isang maliit na puting sobre sa ibabaw ng mesa ni Sergio. Nang masiguro ni Luz na wala na ang babae, nanginginig ang kanyang mga daliri na binuksan ng sobre. Hindi ito isang ulat ng pananalapi. Ito ay isang papel mula sa isang laboratorio. Isang ultrasound result. At sa ibaba nito, may nakasulat na maikling mensahe sa tinta na kulay pula. Our little angel is growing, Sergio. Can't wait for us to be a real family. Ang mundo ni Luz ay tuluyan ng dumilim. Ang bawat hininga niya ay naging isang pagsisikap. Hindi lamang siya ang nagdadala ng buhay para kay Sergio. May isa pa, isang bata na magiging katuwang ni Clara sa pag-agaw sa lahat ng sa kanya. Sa katahimikan ng opisina, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagpatak ng luha ni Luz sa ibabaw ng papel na wawasak sa huling pag-asa ng kanyang pagsasama. Ang pinakamasakit na bahagi ng pag-iisa
ay hindi ang kawalan ng kasama, kundi ang malamig na katotohanang ang taong dapat ay nasa tabi mo ay masayang inaalagaan ng iba habang ikaw ay unti-unting nadudurog. Sa loob ng isang maliit at lumang klinika, nakaupo si Luz sa isang matigas na silya sa pasilyo. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng pag-iyak ng ibang mga sanggol ay tila isang malungkot na awit na bumabalot sa kanya. Pinagmamasdan niya ang mga mag-asawang nasa paligid, ang mga lalaking maingat na inaalalayan ang kanilang mga asawang buntis, ang mga bulong ng pag-asa, at ang mga kamay na magkahawak. Samantala, si Luz ay naroon ng mag-isa. Hawak ang kanyang lumang bag at ang kanyang mga daliri na nanginginig sa kaba. Ilang beses niyang sinubukang tawagan si Sergio, ngunit ang tanging sumasagot ay ang mekanikal na boses na nagsasabing hindi ito maabot. Ang bawat mensahe niya ay nananatiling hindi nababasa. Tila ba ang kanyang pag-iral ay unti-unti nang binubura ng lalaking nangako sa kanya ng katarungan. Nang pumasok siya sa loob ng silid ng doktor, ang lamig ng gel na inilagay sa kanyang tiyan ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Ngunit nang magsimulang umalingaw-ngaw ang tunog ng tibok ng puso ng kanyang anak sa buong silid, ang mga luha ni Luz ay hindi na napigilan. Ang bawat pintig ay tila isang tinig na nagsasabing, "Nanay, nandito pa ako. Huwag kang susuko." Sa gitna ng kanyang pighati, ang tibok ng pusong yon ang naging tanging sandigan niya, ang tanging bagay na tunay na sa kanya sa mundong puno ng pagpapanggap. Gayunpaman, ang sandaling iyon ng kapayapaan ay agad na binawi ng tadhana. Paglabas niya ng klinika, habang ang langit ay nagsisimulang magbuhos ng malamig na ulan, napansin niya ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa tapat ng isang marangyang restaurant sa kabilang kalye. Sa likod ng malaking salamin ng establishmento, nakita niya si Sergio. Hindi ito ang asawang galit at malamig na nakikita niya sa bahay. Si Sergio ay nakangiti, puno ng lambing, habang maingat na sinusubuan ng pagkain si Clara. Nakita ni Luz kung paano hinahaplos ni Sergio ang tiyan ni Clara nang may labis na pag-iingat. Ang parehong pag-iingat na kailanman ay hindi niya naranasan sa loob ng 6 na buwang pagdadala sa kanilang anak. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Luz ay tila naging mga bubog na sumusugat sa kanyang pagkatao. Ang lamig ng panahon ay pumasok hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit mas matindi ang lamig na nagmula sa kanyang nakita. Tumayo siya roon, basang-basa, habang ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa halo ng ulan at luha. Vang-vang sa kanyang pandinig, ang masayang tawa ng dalawa sa loob, isang kumpas ng masakit na katotohanan na siya na ay isang anino na lamang sa buhay ng lalaking minahal niya. Sa kanyang pagtalikod upang lumayo, ang kanyang mga hakbang ay naging mabigat at walang katiyakan. Habang bumababa sa madulas na hagdan ng klinika, ang kanyang got ng sapatos ay nadulas sa isang tumpok ng lumot at tubig. Isang malakas na pagbagsak ang sumunod. Ang sakit na naramdaman ni Luz sa kanyang katawan ay hindi maikukumpara sa takot na biglang lumamon sa kanya nang maramdaman niya ang isang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang mga binti. Sa gitna ng basang semento, ang kulay ng ulan ay dahan-dahang napalitan ng maputlang pula. Habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin, ang huling nakita ni Luz ay ang malabong ilaw mula sa restaurant kung saan masayang nagdiriwang ang kanyang asawa. Habang siya ay nakahandusay sa kalsada, nag-iisa at duguan. Sa kanyang huling lakas, niyakap niya ang kanyang tiyan, isang huling pakiusap para sa buhay na tila unti-unti nang binabawi sa kanya ng malupit na mundo. Ang pinakamalakas na sandata ng isang taong nawalan na ng lahat ay ang kanyang kakayahang magpanggap na wala siyang alam habang dahan-dahan niyang inihahanda ang lubid na bibigti sa mga taksil. Ang amoy ng gamot at malinis na alkohol ang unang gumising sa diwa ni Luz. Pagdilat ng kanyang mga mata,
Ang puting kisame ng ospital ang bumungad sa kanya, kasunod ng mahinang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng kanyang puso. Agad niyang hinawakan ng kanyang tiyan, ang kanyang hininga ay naging mabilis at puno ng takot. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang pamilyar at mainit na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Ligtas ang bata, Luz. Kumalma ka, anak. Ang malumanay na boses ni Aling Rosa ay tila isang balsamo sa kanyang nagdurugong puso. Nang lumingon si Luz, nakita niya si Aling Rosa at si Mang Tiago na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang kanilang mga damit ay basa pa rin ng ulan at ang kanilang mga muka ay bakas ang matinding pagod at pag-aalala. Sila ang nakakita sa kanya sa kalsada, sila ang bumuhat sa kanya, at sila ang nagmakaawa sa mga doktor na iligtas siya habang ang kanyang asawa ay abala sa pakikipaghalikan sa iba. Walang Sergio na dumating, walang asawang nag-aalala. Tanging ang mga taong itinuturing niyang pamilya sa talyer ang hindi bumitaw sa kanya. Hindi na nakuha ni Luz na magtago pa. Sa gitna ng puting silid na yon, humagulhol siya ng yak sa balikat ni Aling Rosa. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit, ang gintong hikaw, ang pangungutya ni Clara, ang pagtataksil ni Sergio, at ang planong pagbebenta sa talyer. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may kasamang pait na tila lason. Ngunit sa halip na talikuran siya, ang mga mata ni Mang Tiago ay nag-apoy sa galit. Hindi namin hahayaang makuha nila ang pinaghirapan ng tatay mo, Ma'am Luz. Wika ni Mang Tiago habang dahan-dahang kinukuha ang isang lukot na plastik mula sa kanyang bulsa. Inipon ko po ito mula sa basurahan ng opisina ni Sir Sergio nitong mga nakaraang linggo. Akala niya ay basura lang ang mga ito, pero dito nakasulat ang lahat ng paglipat niya ng pera sa account ng babaeng yon. Inilatag ni Mang Tiago ang mga punit-punit na resibo at mga dokumentong may mga pirma ni Sergio at Clara. Ang bawat piraso ng papel ay isang ebidensya ng kataksilan, isang patunay na ang talyer ay dahan-dahang pinapatay ng lalaking pinagkatiwalaan nila. Sa mga sandaling iyon, ang lungkot sa mga mata ni Luz ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matalim na liwanag. Ang kanyang mga luha ay natuyo, hindi dahil sa wala na siyang sakit na nararamdaman, kundi dahil ang apoy ng katarungan ay nagsimula ng mag-alab sa kanyang pagkatao. Hindi lang ako ang biktima rito, bulong ni Luz habang pinagmamasdan ang mga dokumento. Kayo rin, ang mga pamilya niyo. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang kasamaan nila. Eksaktong sa sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ay binasag ng tunog ng pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Sergio ay kumikislap sa screen. Isang malalim na hininga ang kinuha ni Luz. Pinunasan niya ang kanyang muka at inayos ang kanyang boses. Ibinalik ang maskara ng isang mahina at masunuring asawa. Hello, mahal? Nasaan ka? Ang malambing na boses ni Luz ay tila walang bahid ng galit, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kumot. Kailangan kita. Nahihilo ako rito sa bahay. Sa kabilang linya, narinig niya ang mahinang tawanan ni Clara bago sumagot si Sergio nang may halong inis. Hindi alam ni Sergio na sa bawat kasinungalingang bibitawan niya mula ngayon ay may isang hukbo ng mga manggagawang handang magpabagsak sa kanyang itinatayong imperyo ng kasinungalingan. Ang laro ay nagsisimula na, at sa pagkakataong ito, si Luz na ang may hawak ng alas. Ang pinakamabisang lason ay hindi iyong iniinom, kundi ang mga salitang nakasulat sa papel na handang pumatay sa iyong kinabukasan nang hindi mo namamalayan. Madilim at tahimik ang buong bahay nang dumating si Sergio. Ang tanging maririnig ay ang mabigat at hindi pantay na paghinga niya habang pasandal-sandal sa pader patungo sa sofa. Amoy na amoy ni Luz ang halu-halong lason ng alak at usok ng sigarilyo na tila ba nakadikit na sa balat ng kanyang asawa. Sa kabila ng hapdi sa kanyang puso at ang bigat ng kanyang tiyan, pinilit ni Luz na lumapit.
Inalalayan niya ito, kinuha ang kanyang mga sapatos, at dahan-dahang inayos ang kanyang pagkakahiga. Isang larawan ng isang tapat na asawa. Ngunit sa loob ni Luz, may isang bagyong nagngangalit. Nang masiguro niyang malalim na ang tulog ni Sergio, na pinatutunayan ng malakas at paulit-ulit na hilahil nito, dahan-dahang lumapit si Luz sa isinampay na coat ng asawa. Ang tunog ng pagaspas ng tela habang kinakapkapan niya ang mga bulsa ay tila ba napakalakas sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nanginginig ang kanyang mga daliri, ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihintay sa panganib. Hanggang sa naramdaman niya ang isang matigas at makapal na folder sa loob ng sikretong bulsa ng coat. Dahan-dahan niya itong inilabas. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, binuksan ni Luz ang folder. Ang unang tumambad sa kanya ay ang mga salitang Transfer of Ownership at Deed of Absolute Sale. Ang talyer, ang huling alaala ng kanyang ama, ang buhay ng 200 at 40 manggagawa ay nakatakda ng ibenta sa isang kumpanyang pagmamay-ari ni Clara. Ngunit ang masikinadurog ng kanyang pagkatao ay ang huling pahina. Doon, sa itaas ng pangalan niya, ay ang isang pirma, isang perpektong gaya ng kanyang lagda. Ngunit alam niyang hindi niya kailanman hinawakan ang panulat para sa dokumentong yon. Ninakaw ni Sergio ang kanyang pagkatao. Ninakaw nito ang kanyang pahintulot. Ang bawat kurba ng pirma sa papel na yon ay tila mga latay ng latigo sa kanyang likuran. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo, at ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang hiyaw ng pag-aalsa. Paano nagawa ng lalaking nangakong proprotektahan siya na maging siyang mismong magnanakaw ng kanyang kinabukasan? Nanginginig ang buong katawan ni Luz habang yakap ang folder sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Tila ba nagrereklamo rin ito sa kawalang katarungang nangyayari. Ang bawat luha na pilit niyang pinipigilan ay tila naging mga bubog sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kadiliman, tumingin siya sa natutulog na asawa. Ang lalaking tila isang anghel sa pagkakahimbing, ngunit isang demonyo sa likod ng mga dokumento. Ngunit bago pa man niya maibalik ang folder sa bulsa, naramdaman ni Luz ang isang biglaang paggalaw mula sa sofa. Ang tunog ng pagkiskis ng balat sa leather ay bumasag sa katahimikan. Sa isang kisap mata, isang mainit at mahigpit na kamay ang dumakma sa kanyang pulsuhan. Ang higpit nito ay tila bakal na nagbabantang bumasag sa kanyang mga buto. Anong ginagawa mo, Luz? Bakit mo hinahawakan ang mga gamit ko? Ang boses ni Sergio ay hindi nagaling sa isang lalaking lasing. Ito ay matalas, gising, at puno ng banta. Sa gitna ng madilim na sala, tanging ang nanlilisik na mga mata ni Sergio ang nakikita ni Luz. At sa pagkakataong ito, wala nang lugar para sa mga dula-dulaan. Bitawan mo ako, Sergio. Nasasaktan ako. Ang boses ni Luz ay nanginginig, hindi lamang dahil sa sakit ng pagkakahawak ni Sergio sa kanyang pulsuhan, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang ikinukubli. Sa gitna ng madilim na silid, ang bawat hininga ni Sergio na amoy alak ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pasensya ni Luz. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Mabilis at malakas ang pintig na tila ba maririnig ng buong mundo. Bakit mo hinahalughog ang mga gamit ko, Luz? Wala ka na ba talagang tiwala sa asawa mo? Ang boses ni Sergio ay puno ng gasgas na pananakot. Isang pamilyar na tono na ginagamit niya upang baligtarin ang sitwasyon. Mabilis na gumana ang isip ni Luz. Dahan-dahan niyang ibinalik ang folder sa likuran niya. Isinisiksik ito sa ilalim ng sofa sa gitna ng kadiliman. Amoy na amoy ka ng alak at sigarilyo, Sergio. Inaalala ko lang na baka may mahahalagang gamit o resibo na maiwan sa coat mo bago ko ito ilabhan bukas. Ayaw mo naman sigurong masira ang mga dokumento mo, di ba? Naramdaman ni Luz ang dahan-dahang pagluwag ng hawak ni Sergio.
Ang tensyon sa hangin ay tila isang manipis na sinulidlid na anumang oras ay maaaring maputol. Tumayo si Sergio, dahan-dahang hinihilod ang kanyang sentido habang naglalakad pabalik-balik sa harap ni Luz. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa sahig na kahoy ay tila isang babala ng paparating na bagyo. "Makinig ka sa akin ni Luz," wika ni Sergio. Ang tono ay biglang nagbago tungo sa isang mapanlinlang na lambing. "Ang kumpanya, ang talyer ng tatay mo, malapit na itong gumuho. At kung hindi tayo kikilos, wala tayong ititira para sa anak natin. Kaya sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng malaking handaan. Ang ating ikalimang anibersaryo ng kasal." Isang mapait na ngiti ang muntik ng kumawala sa mga labi ni Luz. Anibersaryo? Isang selebrasyon ng 5 taon ng panlilinlang at kataksilan. Gusto kong ihanda mo ang lahat. Ang pinakamahal na pagkain, ang pinakamagandang palamuti. Kailangan nating ipakita sa mga investor na matatag tayo, na masaya tayo. Patuloy ni Sergio habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ambisyon. Ito ang huling barahan natin para isalba ang negosyo. Huwag mo itong sisirain sa pamamagitan ng pagiging masyadong emosyonal. Alam ni Luz ang tunay na motibo sa likod ng marangyang pagtitipon na ito. Ito ang entablado kung saan balak ni Sergio na formal na ibenta ang talyer sa kumpanya ni Clara habang ginagamit siyang dekorasyon para sa kanilang masayang pamilya. Bawat salita ni Sergio ay tila isang patalim na lalong nagpapadiin sa kanyang sugat, ngunit ang puot na nadarama niya ay unti-unting nagiging isang matalas na plano. Nang makatulog muli si Sergio, dahan-dahang lumabas si Luz sa balkonahe. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila humahaplos sa kanyang nag-aapoy na pisngi. Ang tunog ng pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang duster ay bumasag sa katahimikan. Isang mensahe mula kay Aling Rosa. "Ma'am Luz, nakuha na namin ang audio. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa anibersaryo. Pakapakinggan niyo po agad." Nang pindutin ni Luz ang button na play, ang boses ni Clara na tumatawa at ang malamig na pagkumpirma ni Sergio tungkol sa pagtatapon sa kanya pagkatapos ng pirmahan ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ang bawat salita ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema, ngunit hindi na siya natatakot. Ang mga luha ay hindi na pumatak. Ang tanging natira ay ang isang malamig na determinasyon. Kung anibersaryo ang gusto ni Sergio, bibigyan siya ni Luz ng isang anibersaryo na hinding-hindi niya malilimutan hanggang sa huling hininga ng kanyang kalayaan. Minsan, ang tadhana ay parang isang tahimik na sapa na dahan-dahang umaagos, naghihintay lamang ng tamang sandali upang maging isang malakas na agos na tatangay sa mga mapanlinlang. Sa loob ng isang marangyang silid-aklatan, sa isang mansyon sa Forbes Park, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot kay Doña Carmen. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng mga pahina ng dokumento at ang matikas na tunog ng kanyang mamahaling ballpen sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Si Doña Carmen, isang babaeng kilala sa kanyang bakal na kamay sa mundo ng negosyo, ay may mukhang tila inukit sa bato. Walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng karanasang hindi kayang bilhin ng salapi. "Hindi ko gusto ang amoy ng lalaking ito, attorney," wika ni Doña Carmen habang itinutulak palayo ang folder na naglalaman ng proposal ni Sergio. Masyadong mabulaklak ang pananalita. Ang mga taong mabilis mangako ng malaking kita ay karaniwang may itinatagong lason sa ilalim ng kanilang dila. Inayos ng abogado ang kanyang salamin at iniabot ang isa pang dokumento. Ngunit ang talyer na ito, ang Barong de Luz, ay may mahabang kasaysayan. Doña Carmen, sila ang pinakamahusay sa bansa. At ayon kay Mr. Sergio, kailangan lang nila ng puhunan upang mas lumawak pa. Kasama rito ang larawan ng kumpanya at ang mga may-ari. Dahan-dahang kinuha ni Doña Carmen ang larawan. Ang kanyang paningin
ay unang dumapo kay Sergio, ngunit agad na lumipat sa babaeng nasa tabi nito. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa pagdaloy. Ang mga kamay ni Carmen na dati ay matatag, ay biglang nanginig, na naging sanhi ng bahagyang pagkaluskos ng papel sa kanyang hawak. Tila bumalik ang kanyang gunita 5 taon na ang nakalilipas. Isang gabi ng malakas na bagyo sa labas ng simbahan ng Quiapo. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga kuko na kumakalmot sa kalsada. Doon, sa gitna ng baha at dilim, nakaramdam si Carmen ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Isang atake sa puso na tila sumakal sa kanyang huling pag-asa. Habang siya ay unti-unting nawawalan ng malay sa basang semento, isang batang babae ang dumating. Hindi alintana ang panganib at ang sariling kaligtasan, binuhat siya nito, isinakay sa isang karag-karag na jeep at dinala sa pinakamalapit na ospital. Ang huling naaalala ni Carmen, bago siya tuluyang mawalan ng malay, ay ang init ng balat ng babae at ang isang maliit na marka sa pulso nito. Isang birthmark na hugis dahon. Mabilis na kinuha ni Doña Carmen ang isang magnifying glass at itinutok ito sa larawan ni Luz. Doon, sa kanang pulso ng babaeng may malulungkot na mata, ay ang markang iyon. Ang hugis dahon na balat na naging tanging gabay ni Carmen sa loob ng 5 taong paghahanap. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang pasasalamat na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Siya iyon, bulong ni Carmen. Ang kanyang boses ay naging paos dahil sa labis na emosyon. Ang anghel na nagligtas sa akin sa gitna ng bagyo. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na krus na gawa sa kahoy mula sa kanyang drawer, ang tanging alaala na nahulog mula sa bulsa ni Luz noong gabing iyon. Hinaplos niya ang magaspang na kahoy. Ang bawat ukit nito ay tila nagpapaalala sa kabutihang loob ng isang taong hindi man lang nagpakilala pagkatapos tumulong. Ang katarungan at utang na loob ay nagsama sa loob ng kanyang dibdib na bumuo ng isang matibay na desisyon. Eksaktong sa sandaling iyon, kumatok ang kanyang sekretarya. Ang tunog ng pinto ay bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Inihayag ng sekretarya na tumawag si Sergio upang personal na imbitahan si Doña Carmen sa kanilang 5 anibersaryo ng kasal sa susunod na gabi. Isang matalim at makahulugang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Carmen. Isang nangiting hindi dala ng katuwaan, kundi ng isang planong handa ng maningil. Tumingin siya muli sa larawan ni Luz, sa malungkot na mukha ng babaeng nagligtas sa kanya, at sa mapanlinlang na mukha ni Sergio na nasa likuran nito. Sabihin mo kay Mr. Sergio na tatanggapin ko ang kanyang imbitasyon, wika ni Doña Carmen habang mahigpit na hawak ang maliit na krus. Gusto kong makita kung paano niya ipinagdiriwang ang kanyang pag-ibig sa harap ng isang taong may mahabang alaala. Ang pinakamatinding insulto ay hindi ang mga salitang binibitawan ng harapan, kundi ang isang regalong ang taming layunin ay ipaalala sa iyo kung gaano ka na nawalan ng halaga sa paningin ng lalaking pinag-alayan mo ng iyong buhay. Isang araw bago ang malaking pagtitipon, isang marangyang kahon na kulay ginto ang dumating sa pintuan ni Luz. Ang tunog ng doorbell ay bumasag sa katahimikan ng bahay at nang buksan ito ni Luz, ang tanging tumambad sa kanya ay ang isang courier na mabilis ding umalis. Dahan-dahan niyang binuhat ang kahon patungo sa kanilang sala. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang tiyan at ang pamamanas ng kanyang mga paa, mga sakripisyong tila hindi na napapansin ni Sergio. Nang buksan niya ang takip, bumungad sa kanya ang isang nagniningning na pulang gown. Ito ay yari sa mamahaling seda. May mga palamuting kristal at napakaliit ng sukat. Ito ay isang damit na para sa isang babaeng may balingkinitang katawan, hindi para sa isang ina na 6 na buwan nang nagdadala ng buhay. Sa ibabaw ng tela, may nakapatong na isang maliit na card. Ang sulat kamay ay pamilyar, matulis at maangas.
Sana kasya sa'yo ito, Balyena. Ayaw naman nating magmukha kang katulong sa harap ni Doña Carmen, hindi ba? C. Ang bawat letra sa papel na yon ay tila mga kuko na kumakalmot sa balat ni Luz. Ang salitang Balyena ay umaling-awngaw sa kanyang isipan na nagpabalik sa lahat ng panlalait na tinanggap niya mula kay Clara. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Sergio sa sala. Imbes na magalit sa pambabastos ng kanyang kabit, tiningnan lamang niya ang damit. At pagkatapos ay ang kanyang asawa nang may halong pagkadismaya. "Huwag ka nang mareklamo, Luz." Malamig na wika ni Sergio habang inaayos ang kanyang relo. "Isuot mo na lang yan. Gumamit ka ng girdle o kahit anong pwedeng magpaliit sa tiyan mo. Kailangan nating maging presentable bukas. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. At lalong-lalo na, huwag mo akong ipahiya." Hindi nakapagsalita si Luz. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang pulang tela. Nang makaalis si Sergio, dahan-dahang naglakad si Luz patungo sa sapa ng basura at doon ay walang pag-aalinlangang itinapon ang mamahaling gown. Hindi siya magpapakumbaba sa antas ng isang ahas. Pumunta siya sa isang lumang baul sa loob ng kanilang silid, ang baul na pagmamay-ari ng kanyang yumaong ina. Sa ilalim ng mga lumang kumot, kinuha niya ang isang itim na barong gown. Ito ay yari sa purong hibla ng pinya, may mga burdang kamay na kasing pino ng hibla ng buhok at may kulay na kasing dilim ng gabi. Ito ay simbolo ng pagdadalamhati. Ngunit para kay Luz, ito ang magiging simbolo ng kanyang kapangyarihan. Kinuha niya ang kanyang karayom at sinulid. Sa loob ng ilang oras, sa gitna ng katahimikan ng gabi, matiyagang tinatahi ni Luz ang mga bahagi ng damit na kailangang nersihan. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila isang panata ng katatagan. Ang bawat hibla ng sinulid na kanyang hinihila ay tila paghigpit ng bitag na kanyang inihahanda para sa mga nagtaksil sa kanya. Ang tunog ng paghila ng sinulid sa tela ay ang tanging musikang naririnig sa silid. Isang ritual ng paghahanda para sa isang digmaang hindi gagamitan ng dahas, kundi ng dangal. Habang tinatapos niya ang huling bahagi ng borda, tumunog ang kanyang cellphone. Isang maikling mensahe mula kay Mang Tiago ang lumitaw. "Ma'am Luz, ang projector sa hotel ay handa na. Kami na po ang bahala sa lahat ng koneksyon. Mag-ingat po kayo." Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, isa pang mensahe ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mga salitang nakasulat ay tila isang malamig na hininga sa kanyang leeg. "Bukas, sa harap ng lahat, mawawala ang lahat sa iyo. Maghanda ka na sa iyong pagbagsak." Dahan-dahang ibinaba ni Luz ang kanyang telepono. Hindi siya natakot. Sa halip, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ng itim na barong sa kanyang harap. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang liwanag ng katarungan ay malapit na ring sumikat. Ang bawat barya ay may dalawang panig, at sa gabing ito, ang lalaking nag-akala na siya ang nagtatapon ng barya ay siya palang mahuhulog sa bangin ng sarili niyang kasinungalingan. Ang lobby ng hotel ay tila isang entablado ng mga taong nagtatago ng kanilang tunay na pagkatao sa ilalim ng makakapal na pampaganda at mamahaling pabango. Ang ingay ng mga nagtatawa ng negosyante at ang tunog ng kristal na mga baso ay humahalo sa bango ng mga bulaklak na nakadekorasyon sa bawat sulok. Sa gitna ng lahat ng ito, si Sergio ay nakatayo sa may pintuan, nakasuot ng isang makinang na Amerikana. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa relo. Tila ba nagbibilang ng oras hanggang sa makuha niya ang pirma ni Doña Carmen. Nang bumukas ang pintuan, tumigil ang lahat ng bulungan. Ang bawat pares ng mata ay napalingon sa direksyon ng hagdanan. Bumaba si Luz. Hindi siya ang babaeng nakita nila sa mga nakaraang buwan. Hindi na ang babaeng laging nakayuko at mukhang pagod. Nakasuot siya ng itim na barong gown na yari sa pinya. Ang bawat borda nito ay tila kumikislap sa ilalim ng chandelier. At ang kanyang tindig ay may dalang kapangyarihan na nagpatahimik sa mga taong sanay manghusga.
Ang kanyang tiyan ay hindi niya itinatago. Sa halip, ito ay ipinamalas niya bilang simbolo ng kanyang buhay, isang dangal na hindi kayang tapatan ng anumang mamahaling alahas. Si Sergio ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang panga ay bahagyang bumaba, hindi dahil sa ganda ni Luz, kundi dahil sa pagkairita na hindi sinunod ng kanyang asawa ang kanyang utos na isuot ang pulang gown. Mabilis siyang lumapit kay Luz. Ang kanyang mga ngiti ay pilit na pilit habang bumubulong ng madiin. "Bakit nakaitim ka? Para kang pupunta sa burol. Sabi ko sa'yo isuot mo ang binigay ni Clara." "Dahil may ililibing tayo ngayong gabi." "Mahal," sagot ni Luz ng may malumanay ngunit malamig na tono. Ang bawat salita ay tila isang pait na tumusok sa dibdib ni Sergio. Bago pa man makasagot ang lalaki, lumapit si Clara sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya habang sinusuri ang itim na gown ni Luz. "Black? How fitting!" ani Clara ng may mapanuyang ngiti. "Bagay na bagay sa kinabukasan mo." Hindi na nagawang sumagot ni Luz dahil sa sandaling iyon, ang mga ilaw sa buong hall ay dahan-dahang nagdim. Ang bawat tunog ng usapan ay napalitan ng isang malalim na katahimikan. Sa entrance ng hall, pumasok ang isang babaeng may awtoridad na tila humahati sa karamihan, si Doña Carmen. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat at respeto. Kasama niya ang kanyang mga abogado at ang bawat titig niya ay tila nakapako sa direksyon ng pamilyang Sergio. Dahil sa takot na mawala ang atensyon ng kanilang bisita, mabilis na iniwan ni Sergio si Luz at Clara upang salubungin ang matandang babae. "Doña Carmen, napakalaking karangalan na narito kayo. Handa na ang lahat para sa ating pag-uusap tungkol sa talyer." Hindi sumagot si Carmen. Sa halip, hinayaan niyang magsalita si Sergio habang ang mga kamera ng media ay nakatutok sa kanila. Nakatayo lang si Luz sa isang tabi, tahimik na pinagmamasdan ang bawat kilos ng kanyang asawa. Sa bawat pagyayabang ni Sergio tungkol sa kanyang matagumpay na negosyo, nararamdaman ni Luz ang paggalaw ni Mang Tiago sa likod ng control room ng mga ilaw at projector. Ang bawat segundo ay tila isang oras at ang bawat hininga ni Luz ay isang panalangin na ang katotohanan ay malapit nang lumabas sa dilim. Sa hindi kalayuan, nakita ni Luz si Mang Tiago na nagbigay ng isang maliit na tango. Isang senyales na handa na ang lahat. Ang boses ni Sergio ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Isang boses na punong-puno ng kasinungalingan, hindi alam na sa loob ng ilang sandali. Ang boses na yon ay magiging mitya ng kanyang sariling pagbagsak. Ang isang bahay na itinayo sa ibabaw ng buhangin ay madaling guguho, ngunit ang isang buhay na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay dudurog mismo sa taong nagtayo nito. Ang buong hall ay tila nabalot ng isang makapal na tensyon. Si Sergio, na puno ng labis na kumpiyansa, ay tumayo sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay ikinumpas sa hangin habang inilalatag ang kanyang mga matatamis na salita sa harap ng mga panauhin. Ang pag-ibig, tulad ng negosyo, ay nangangailangan ng sakripisyo. Panimula niya habang humaharap kay Luz na nakatayo sa isang sulok, nakikipagpalitan ng tingin sa mga matang puno ng pag-aalinlangan. Kaya naman, sa ating ikalimang anibersaryo, nais kong ipakita sa inyong lahat ang aking pagpapahalaga sa aking asawa, si Luz. Siya ang aking inspirasyon, ang babaeng walang pagod na sumusuporta sa akin sa bawat hakbang. Ang bawat palakpakan ng mga panauhin ay parang mga maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Luz. Ang bawat papuri ni Sergio ay isang insulto sa kanyang pagkatao, isang pagbaluktot sa katotohanang siya ay unti-unting kinakaltasan ng karapatan sa sariling ari-arian. Sa tabi ni Sergio, si Clara ay nakatingin ng may mapanuyang ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagbababala na anumang oras ay maaari na siyang kumilos. Si Doña Carmen naman ay nananatiling tahimik sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay parang agila na hindi kumukurap.
Ang bawat kilos ni Sergio ay kanyang sinusuri at ang bawat salita ay tinala sa kanyang isipan. Alam ni Luz na ito na ang sandali, ang bawat segundo ay mahalaga. Dahan-dahang lumapit si Luz sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na marmol ay tila isang martilyo na tumutugtog ng huling kanta para sa kanyang asawa. Nang makarating siya sa tabi ni Sergio, ang lahat ay nag-abang. Inabot ni Luz ang mikropono mula sa kamay ng isang staff. Ang boses niya ay nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kanyang bibitawan. Salamat, Sergio. Panimula ni Luz, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Sergio na unti-unting nawawalan ng ngiti. Salamat sa pagpapaalala mo sa lahat ng sakripisyong ginawa ko. Tama ka, ang pag-ibig ay sakripisyo, ngunit ang pag-ibig ay hindi rin kasinungalingan. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mga kamera ay mabilis na humarap kay Luz. Si Sergio ay bahagyang umatras. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Luz, ano ang ginagawa mo? Huwag mong sirain ang gabi natin. Pabulong na wika ni Sergio. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Luz. Humarap si Luz kay Doña Carmen na ngayon ay tumayo na rin mula sa kanyang upuan. Doña Carmen, bago niyo po pirmahan ang anumang kasunduan sa gabing ito, may nais po akong ipakita sa inyo. Ito ay isang dokumento na hindi ko kailanman nilagdaan, ngunit nakapangalan sa akin. Dito, sa gitna ng nag-aalab na mga ilaw at mga nagtataka na mukha, kinuha ni Luz ang dokumento mula sa kanyang clutch bag. Ito ang deed of sale na nagpapawalang bisa sa kanyang karapatan sa talyer. Itinaas niya ito sa harap ng lahat at ang mga mukha ni Sergio at Clara ay biglang nabalot ng takot. Ang bawat mata sa loob ng hall ay nakatingin sa kanila, naghihintay ng susunod na mangyayari sa isang drama na higit pa sa anumang palabas sa telebisyon. Sa gabing ito, wika ni Luz ng may matapang na tinig, ililigtas ko ang pamana ng aking ama. At sa prosesong ito, ilalabas ko rin ang katotohanang matagal ninyong ikinubli. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong hall bago tuluyang sumabog ang bulungan. Ang bawat panauhin ay tila nakapako sa kanilang kinaroroonan. Naghihintay na mahulog ang maskara ng mga taong nagtaksil sa tiwala ng bayan at ng isang asawa. Ang boses ng katotohanan ay hindi nangangailangan ng malakas na sigaw. Sapat na ang isang tahimik na patunay upang gumuho ang anumang tore ng kasinungalingan. Hindi na naghintay si Luz ng pahintulot gamit ang isang maliit na remote control na ipinasa sa kanya ni Mang Tiago. Mula sa anino ng mga kortina, pinindot niya ang isang button. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likuran ng entablado ay nagliwanag. Hindi ito ang mga larawan ng kanilang kasal, kundi ang mga dokumentong scanned, ang mga resibo ng paglipat ng pondo, ang mga pekeng pirma, at ang mga kontrata ng pagbebenta na nagpapatunay na si Sergio ay matagal nang nagnanakaw sa sarili niyang kumpanya. Narinig ng buong hall ang malinaw na audio recording. Boses ni Sergio na nakikipagtawanan kay Clara habang tinatawag na pabigat ang kanyang sariling asawa at ang pagmamalaki nilang dalawa kung paano nila ipapamigay ang trabaho ng 200 at 40 manggagawa sa murang halaga. Ang boses ni Clara na dati ay puno ng yabang ay biglang naging isang nakakabinging katahimikan sa loob ng hall. Sergio, ano ito? Ang boses ni Doña Carmen ay hindi sumigaw, ngunit ang bawat pantig ay tila isang hatol ng hukuman. Ang matandang babae ay dahan-dahang lumapit sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ito ba ang negosyong nais mong ialok sa akin? Isang negosyong itinayo sa ibabaw ng dugo at paghihirap ng mga taong pinagkaitan mo ng dignidad? Si Sergio ay tila estatwa na hindi makagalaw. Ang kanyang pawis ay tumutulo na sa kanyang noo at ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali. Sinubukan niyang magpaliwanag,
Ang kanyang boses ay nanginginig at pautal-utal. Donya, Donya Carmen, hindi po yan totoo. Pineke nila ang mga yan. Si Luz, si Luz ang gumawa niyan para sirain ako. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Sergio, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa likuran ng hall ang narinig. Ang mga tauhan ng pulisya na kanina pa nakabantay sa labas ay pumasok ng may hawak na warrant. Ang mga panauhin ay nagsimulang magsisigawan at magbulungan. Ang mga kamera ay nakatutok na sa magulong mukha ni Sergio. Si Clara, sa kanyang matinding takot, ay sinubukang tumakas sa pintuan, ngunit hinarang siya ng mga manggagawang pinamumunuan ni Aling Rosa. Ang mga taong dati ay minamaliit at inaapi ng magkasintahan ay siya na ngayong tumatayo bilang mga saksi ng katotohanan. Huli na ang lahat, Sergio, wika ni Luz habang dahan-dahang lumalapit sa asawa. Ang kanyang tinig ay mahinahon, malaya sa puot, ngunit puno ng pinal na paghatol. Ang talyer ay hindi lang pag-aari ng pamilya ko. Ito ay pag-aari ng bawat manggagawang pinagkaitan mo ng sahod. Ngayon, kukunin na nila ang nararapat sa kanila. Nang ilapat ang posas sa mga pulso ni Sergio, ang ingay ng bakal ay tila ang pinakamagandang musika na narinig ni Luz sa loob ng mahabang panahon. Si Sergio, na dati ay puno ng kayabangan, ay napayuko na lamang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkatalo at pagsisisi na huli na para sa lahat. Si Clara naman ay nadapa sa sahig. Ang kanyang mamahaling gown ay nadumihan na ng alikabok, isang refleksyon ng kanyang maruming budhi. Si Doña Carmen ay lumapit kay Luz at marang hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, anak. Ako ang may utang na loob sa iyo. Tumingin siya sa kabuuan ng hall, sa mga manggagawang unti-unting nakangiti, at sa katotohanang sa wakas ay nailantad na. Ang gabing ito, na binalak ni Sergio na maging entablado ng kanyang panlilinlang, ay naging entablado ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ang isang bahay na itinayo sa ibabaw ng buhangin ay madaling guguho, ngunit ang isang buhay na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay dudurog mismo sa taong nagtayo nito. Ang buong hall ay tila na balot ng isang makapal na tensyon. Si Sergio, na puno ng labis na kumpiyansa, ay tumayo sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay ikinumpas sa hangin habang inilalatag ang kanyang mga matatamis na salita sa harap ng mga panauhin. Ang pag-ibig, tulad ng negosyo, ay nangangailangan ng sakripisyo. Panimula niya habang humaharap kay Luz na nakatayo sa isang sulok, nakikipagpalitan ng tingin sa mga matang puno ng pag-aalinlangan. Kaya naman, sa ating ikalimang anibersaryo, nais kong ipakita sa inyong lahat ang aking pagpapahalaga sa aking asawa, si Luz. Siya ang aking inspirasyon, ang babaeng walang pagod na sumusuporta sa akin sa bawat hakbang. Ang bawat palakpakan ng mga panauhin ay parang mga maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Luz. Ang bawat papuri ni Sergio ay isang insulto sa kanyang pagkatao. Isang pagbaluktot sa katotohanang siya ay unti-unting kinakaltasan ng karapatan sa sariling ari-arian. Sa tabi ni Sergio, si Clara ay nakatingin nang may mapanuyang ngam ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagbababala na anumang oras ay maaari na siyang kumilos. Si Doña Carmen naman ay nananatiling tahimik sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay parang agila na hindi kumukurap. Ang bawat kilos ni Sergio ay kanyang sinusuri at ang bawat salita ay tinala sa kanyang isipan. Alam ni Luz na ito na ang sandali. Ang bawat segundo ay mahalaga. Dahan-dahang lumapit si Luz sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na marmol ay tila isang martilyo na tumutugtog ng huling kanta para sa kanyang asawa. Nang makarating siya sa tabi ni Sergio, ang lahat ay nag-abang. Inabot ni Luz ang mikropono mula sa kamay ng isang staff. Ang boses niya ay nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa bigat ng katotohanang kanyang bibitawan. Salamat, Sergio. Panimula ni Luz, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Sergio na unti-unting nawawalan ng ngiti. Salamat sa pagpapaalala mo sa lahat ng sakripisyong ginawa ko. Tama ka, ang pag-ibig ay sakripisyo. Ngunit ang pag-ibig ay hindi rin kasinungalingan. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mga kamera ay mabilis na humarap kay Luz. Si Sergio ay bahagyang umatras, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Luz, ano ang ginagawa mo? Huwag mong sirain ang gabi natin. Pabulong na wika ni Sergio, ngunit hindi na siya pinakinggan ni Luz. Humarap si Luz kay Doña Carmen, na ngayon ay tumayo na rin mula sa kanyang upuan. Doña Carmen, bago niyo po pirmahan ang anumang kasunduan sa gabing ito, may nais po akong ipakita sa inyo. Ito ay isang dokumento na hindi ko kailanman nilagdaan, ngunit nakapangalan sa akin. Dito, sa gitna ng nag-aalab na mga ilaw at mga nagtataka na mukha, kinuha ni Luz ang dokumento mula sa kanyang clutch bag. Ito ang deed of sale na nagpapawalang bisa sa kanyang karapatan sa talyer. Itinaas niya ito sa harap ng lahat at ang mga mukha ni Sergio at Clara ay biglang nabalot ng takot. Ang bawat mata sa loob ng hall ay nakatingin sa kanila, naghihintay ng susunod na mangyayari sa isang drama na higit pa sa anumang palabas sa telebisyon. Sa gabing ito, wika ni Luz ng may matapang na tinig, ililigtas ko ang pamana ng aking ama at sa prosesong ito, ilalabas ko rin ang katotohanang matagal ninyong ikinubli. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong hall bago tuluyang sumabog ang bulungan. Ang bawat panauhin ay tila nakapako sa kanilang kinaroroonan, naghihintay na mahulog ang maskara ng mga taong nagtaksil sa tiwala ng bayan at ng isang asawa. Ang boses ng katotohanan ay hindi nangangailangan ng malakas na sigaw. Sapat na ang isang tahimik na patunay upang gumuho ang anumang tore ng kasinungalingan. Hindi na naghintay si Luz ng pahintulot. Gamit ang isang maliit na remote control na ipinasa sa kanya ni Mang Tiago mula sa anino ng mga kurtina, pinindot niya ang isang button. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likuran ng entablado ay nagliwanag. Hindi ito ang mga larawan ng kanilang kasal, kundi ang mga dokumentong scanned, ang mga resibo ng paglipat ng pondo, ang mga pekeng pirma, at ang mga kontrata ng pagbebenta na nagpapatunay na si Sergio ay matagal nang nagnanakaw sa sarili niyang kumpanya. Narinig ng buong hall ang malinaw na audio recording. Boses ni Sergio na nakikipagtawanan kay Clara habang tinatawag na pabigat ang kanyang sariling asawa at ang pagmamalaki nilang dalawa kung paano nila ipapamigay ang trabaho ng 200 at 40 manggagawa sa murang halaga. Ang boses ni Clara, na dati ay puno ng yabang, ay biglang naging isang nakakabinging katahimikan sa loob ng hall. Sergio, ano ito? Ang boses ni Doña Carmen ay hindi sumigaw, ngunit ang bawat pantig ay tila isang hatol ng hukuman. Ang matandang babae ay dahan-dahang lumapit sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ito ba ang negosyong nais mong ialok sa akin? Isang negosyong itinayo sa ibabaw ng dugo at paghihirap ng mga taong pinagkaitan mo ng dignidad? Si Sergio ay tila estatwa na hindi makagalaw. Ang kanyang pawis ay tumutulo na sa kanyang noo at ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali. Sinubukan niyang magpaliwanag. Ang kanyang boses ay nanginginig at pautal-utal. Doña Carmen, hindi po iyan totoo. Pineke nila ang mga yan. Si Luz. Si Luz ang gumawa niyan para sirain ako. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Sergio, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa likuran ng hall ang narinig. Ang mga tauhan ng pulisya, na kanina pa nakabantay sa labas, ay pumasok ng may hawak na warrant. Ang mga panauhin ay nagsimulang magsisigawan at magbulungan. Ang mga kamera ay nakatutok na sa magulong mukha ni Sergio.
Si Clara, sa kanyang matinding takot, ay sinubukang tumakas sa pintuan, ngunit hinarang siya ng mga manggagawang pinamumunuan ni Aling Rosa. Ang mga taong dati ay minamaliit at inaapi ng magkasintahan ay siya na ngayong tumatayo bilang mga saksi ng katotohanan. Huli na ang lahat, Sergio, wika ni Luz, habang dahan-dahang lumalapit sa asawa. Ang kanyang tinig ay mahinahon, malaya sa puot, ngunit puno ng pinal na paghatol. Ang talyer ay hindi lang pag-aari ng pamilya ko. Ito ay pag-aari ng bawat manggagawang pinagkaitan mo ng sahod. Ngayon, kukunin na nila ang nararapat sa kanila. Nang ilapat ang posa sa mga pulso ni Sergio, ang ingay ng bakal ay tila ang pinakamagandang musika na narinig ni Luz sa loob ng mahabang panahon. Si Sergio, na dati ay puno ng kayabangan, ay napayuko na lamang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkatalo at pagsisisi na huli na para sa lahat. Si Clara naman ay nadapa sa sahig. Ang kanyang mamahaling gown ay nadumihan na ng alikabok, isang refleksyon ng kanyang maruming budhi. Si Doña Carmen ay lumapit kay Luz at marahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, anak. Ako ang may utang na loob sa'yo. Tumingin siya sa kabuuan ng hall, sa mga manggagawang unti-unting nakangiti, at sa katotohanang sa wakas ay nailantad na. Ang gabing ito, na binalak ni Sergio na maging entablado ng kanyang panlilinlang, ay naging entablado ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ang pagbagsak ng isang tore ay nag-iiwan ng malaking guho, ngunit ang pagbagsak ng isang masamang tao ay nag-iiwan ng malaking kapayapaan sa mga taong kanyang inapi. Ang ingay ng mga kamera, ang bulungan ng mga tao, at ang tunog ng mga sirena ng pulisya ay tila isang malakas na tunog ng paglaya para kay Luz. Sa entablado, habang hinihila ng mga pulis si Sergio palabas ng hall, ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit at pagkamuhi. Sinubukan niyang lumaban, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakaposas. Tanging ang kanyang mga hikbi ang maririnig, habang dahan-dahan siyang nawawala sa paningin ng lahat. Sa isang sulok ng hall, si Clara ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang mamahaling gown ay punit-punit na. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng yabang, ay ngayon ay nababalot ng takot at hiya. Sinubukan siyang lapitan ng ilang reporter, ngunit agad siyang umiwas. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit kay Sergio, na nag-iwan sa kanya sa gitna ng iskandalo. Lumapit si Doña Carmen kay Luz. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Ngayon, anak, ang talyer na ito ay magiging tunay mong pag-aari. Walang Sergio na makikialam. Walang Clara na magtatangkang mang-agaw. Ngunit bago pa man makapagsalita si Luz, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang puson. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, at ang kanyang mga kamay ay kusang humawak sa kanyang tiyan. Ang sakit ay tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa kanyang laman, mas matindi pa sa sakit na naramdaman niya sa puso. Luz, anong nangyayari? Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng pag-aalala. Ang bata, bulong ni Luz, habang ang pawis ay tumutulo na sa kanyang noo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang sakit ay lumalakas, na tila ba ang kanyang katawan ay handa ng sumuko. Sa gitna ng kaguluhan, narinig niya ang malakas na tunog ng pagbasag ng tubig. Ang kanyang amniotic sac ay pumutok. Isang malakas na sigaw ng pagkabahala ang umalingaw-ngaw sa hall. Si Aling Rosa at Mang Tiago ay agad na lumapit kay Luz. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pag-aalala. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Ngayon na, hiyaw ni Aling Rosa. Mabilis na tumawag ng ambulansya si Doña Carmen. Ang mga panauhin ay nagbukas ng daan, habang buhat-buhat si Luz ng mga medical staff patungo sa labas. Ang kanyang mga mata ay nakapikit na. Tanging ang tunog ng sirena ng ambulansya
at ang mga bulong ng pagdarasal ng mga manggagawa ang kanyang naririnig. Sa loob ng ambulansya, habang ang bawat paggalaw ay nagdudulot ng matinding sakit, hinawakan ni Luz ang kanyang tiyan. Ang labanan para sa kanyang anak ay nagsisimula pa lamang. Ang kapanganakan ay isang panibagong hamon, isang simbolo ng kanyang bagong simula. Ang dilim ay pumalit sa liwanag at sa gitna ng kadiliman, tanging ang pag-asa sa kanyang anak ang kanyang tanging gabay. Ang bawat pagsubok ay may katapusan at sa gitna ng matinding sakit, ang pinakamaliwanag na ilaw ay laging nagmumula sa pagmamahal ng isang ina. Ang ingay ng mga makinang bumubulong at ang amoy ng antiseptiko ang pumuno sa buong operating room. Nakahiga si Luz sa mesa. Ang kanyang buong katawan ay pinanginginig ng matinding sakit ng panganganak. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang bawat paglabas ng hangin ay may kasamang ungol ng paghihirap. Sa labas ng silid, ang mga manggagawa, kasama si Aling Rosa at Mang Tiago, ay tahimik na nagdarasal. Ang kanilang mga kamay ay magkakahawak. Tila ba ang bawat panalangin nila ay nagbibigay ng lakas kay Luz. Samantala, sa isang malamig at madilim na selda sa presinto, si Sergio ay nakaupo sa sulok. Ang kanyang muka ay maga at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Sinubukan niyang tawagan si Clara, ngunit ang tanging sumagot ay ang patay na linya. Walang kaibigan, walang pamilya, walang asawang nagmamalasakit. Tanging ang 4 na sulok ng selda ang kanyang kasama, isang mapait na paalala ng kanyang mga kasalanan. Ang tunog ng posas na kinakalansing ng ibang preso ay tila isang nakakabinging kanta ng paghihirap. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng operating room. Sinundan ito ng isang mas malakas at matining na iyak. Ang iyak ng isang sanggol na kakasilang lamang sa mundo. Ang mga luha ni Luz ay dumaloy sa kanyang pisngi, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kaligayahan. Isang malusog na sanggol na babae. Ang kanyang maliit na kamay ay humawak sa daliri ni Luz, isang bagong simula na puno ng pag-asa. Sa labas ng ospital, si Clara ay naglakad ng mag-isa sa dilim. Ang kanyang mamahaling damit ay marumi na at ang kanyang mga luha ay nagdulot ng malalim na bakas sa kanyang mukha. Wala na si Sergio, wala na ang kayamanan. Ang tanging natira sa kanya ay ang mga utang na iniwan ng lalaking pinagkakatiwalaan niya. Ang kanyang tawa ay naging isang hysterical na iyak, isang simbolo ng kanyang pagbagsak. Nang ilipat si Luz sa isang pribadong silid na binayaran ni Doña Carmen, ang araw ay sumikat na. Ang mainit na sinag nito ay tumagos sa bintana na tila bumati sa bagong buhay. Pumasok si Doña Carmen, hawak ang isang makapal na folder. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito dokumento ng pagbebenta. Luz, anak, ito ang bagong kontrata. Wika ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Ang talyer ay ganap mo ng pag-aari at ako bilang bagong investor ay magbibigay ng sapat na pondo upang mas lumago pa ito. Walang anumang interes, tanging pagtitiwala lamang. Niyakap ni Luz ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat po, Doña Carmen. Sa wakas, malaya na kami. Tumingin si Luz sa kanyang anak, sa maliit na mukha nito na tila isang anghel. Tatawagin kitang tala, bulong niya. Ang aking bituin, ang aking gabay, sa pinakamadilim na gabi ng aking buhay. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay tunay, malaya, at puno ng bagong pag-asa. Sa wakas, ang kapayapaan ay dumating na. Ang bawat pagtatapos ay isang bagong simula. At ang tunay na lakas ay hindi na susukat sa kung gaano kakatagal manatili sa dilim, kundi kung gaano mo kabilis mahanap ang sarili mong liwanag. 3 taon ang lumipas. Ang talyer ng Barong de Luz ay hindi lamang nakabangon, kundi naging simbolo ng katatagan
at pag-asa sa buong industriya. Ang mga makina na dati ay lumang-luma ay napalitan na ng mga bago at modernong kagamitan. Ang mga manggagawa na ngayon ay may kani-kaniyang bahagi sa kumpanya ay nagtatrabaho ng may ngiti sa kanilang mga labi. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamay-ari. Ang amoy ng almirol ay hindi na amoy ng pagod, kundi amoy ng pag-unlad at tagumpay. Sa gitna ng siksikang mga bordadura, isang maliit na batang babae ang masayang nagtatakbo. Ang kanyang mga tawa ay tila musika sa pandinig ng lahat, at ang bawat manggagawa ay may nakahandang kendi o prutas para sa kanya. Si Tala ang bituin ni Luz. Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng araw, at ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng pulot. Si Luz, na ngayon ay isang ganap na CEO, ay nakaupo sa kanyang opisina. Hindi na siya ang babaeng mahina at laging nakayuko. Ang kanyang tindig ay may dalang awtoridad, at ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ay ang kapayapaan sa kanyang puso. Isang araw, isang liham ang dumating. Ito ay mula kay Sergio, na ngayon ay nasa kulungan pa rin. Nais nitong makita si Tala. Dahan-dahang binasa ni Luz ang liham, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Walang galit, walang puot. Tanging isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Ngunit nang matapos niya itong basahin, walang pag-aalinlangan niyang itinapon ang liham sa paper shredder. Ang tunog ng paggupit ng papel ay tila isang huling paghihiganti. Pinatawad niya si Sergio, hindi para sa kapakanan ng lalaki, kundi para sa sarili niyang kapayapaan at para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa isang lason na relasyon. Ilang beses nang inalok ni Doña Carmen kay Luz na ipakilala sa mga iba pang negosyanteng lalaki na karapat-dapat sa kanya. Ngunit ngumiti lamang si Luz at sinabi, "Salamat po, Doña Carmen. Ngunit sapat na po sa akin ang pagmamahal ng anak ko at ng pamilya ko rito sa talyer. Ang kapayapaan ko ay hindi na nakadepende sa isang lalaki." Sa huling hantungan ng araw, habang unti-unting lumulubog ang araw at ang mga ilaw ng talyer ay nagsisimulang lumiwanag, naupo si Luz sa harap ng kanyang lumang weaving machine. Kinuha niya ang pinakamahusay na hibla ng pinya at dahan-dahang nagsimulang maghabi ng isang maliit na barong gown para kay Tala. Ang bawat hibla na kanyang isinasaliksik ay tila nagsasalaysay ng kanyang istorya. Ang istorya ng isang babaeng nagdusa, lumaban, at sa huli ay nagtagumpay. Ang liwanag ng araw ay unti-unting nawala, ngunit ang liwanag ng pag-asa sa puso ni Luz ay hindi kailanman naglaho. Sa bawat sinulid na kanyang hinahabi, inilalagay niya ang lahat ng kanyang pagmamahal, pag-asa, at ang aral na ang tunay na kapangyarihan ng isang babae ay hindi nakasalalay sa pagtitiis sa sakit, kundi sa lakas ng loob na lumaban para sa sarili niyang karapatan at para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang bagong bukang liwayway ay narito na, at ito ay mas maliwanag at mas maganda kaysa sa anumang inakala niya. Ang bawat kabanata ay nagtatapos, ngunit ang aral at ang pag-asa ay nananatili, nagiging gabay sa bawat bagong simula. 3 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ni Luz at muling itayo ang kanyang pagkatao sa ibabaw ng mga abo ng kasinungalingan. Ang talyer ng Barong de Luz ay yumabong, hindi lamang bilang isang negosyo, kundi bilang isang tahanan para sa mga manggagawang dati ay nasa bingit ng kawalan. Ang bawat borda na lumalabas sa kanilang mga makina ay tila may dalang kwento. Kwento ng pagtitiis, paglaban, at pagtagumpay. Si Luz, na ngayon ay isang ganap na leader at ina, ay nakatayo ng matatag. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pag-asa para sa kinabukasan. Ang huling liham mula kay Sergio, na humihingi ng tawad at pagkakataong makita si Tala, ay dahan-dahang nawala sa loob ng paper shredder. Walang galit sa puso ni Luz,
Tanging isang malamig na pagkilala sa katotohanang ang ilang ugnayan ay mas makabubuting putulin ng tuluyan. Pinatawad niya si Sergio, hindi dahil sa karapat-dapat ito, kundi dahil ang pagpapatawad ang nagpalaya sa kanyang puso mula sa bigat ng nakaraan. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi nagbigay daan sa pagbabalik ng lason, kundi nagbigay daan sa kanyang kapayapaan. Si Tala, ang kanyang munting bituin, ay 3 taong gulang na ngayon. Ang kanyang mga tawa ay lumilikha ng kakaibang sigla sa talyer, at ang kanyang presensya ay nagpapaalala kay Luz na ang bawat paghihirap ay may gantimpala. Maraming beses nang sinubukan ni Doña Carmen na ipakilala si Luz sa mga respetadong kalalakihan, ngunit ngumiti lamang si Luz. Natagpuan niya ang kanyang kaganapan hindi sa paghahanap ng bagong pag-ibig, kundi sa pagbuo ng isang matatag na pundasyon para sa kanyang anak at sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Ang kanyang buhay ay puno na, at ang pag-ibig na matagal niyang hinanap sa isang lalaki ay natagpuan niya sa kanyang sariling lakas at sa mga taong handang lumaban sa tabi niya. Ang aral na naiwan ng kwento ni Luz ay malinaw. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magtiis sa sakit at panlilinlang. Ito ay nasa kanyang tapang na bumangon mula sa pagkakalugmok, labanan ng inhustisya at protektahan ang mga inosenteng kinabukasan. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang martir na asawa tungo sa isang matatag at malayang ina ay isang patunay na ang pag-ibig sa sarili at sa kapwa ay ang pinakamalakas na sandata laban sa anumang kasinungalingan. Ang kapayapaan ay matatagpuan hindi sa pagtakas sa problema, kundi sa pagharap dito ng buong tapang. Sa ilalim ng liwanag ng isang bagong bukang liwayway, si Luz at Tala ay magkasamang naglalakad patungo sa talyer. Ang araw ay sumisikat na at ang bawat sinag nito ay tila nagbibigay ng pag-asa. Ang Barong de Luz ay hindi lamang isang pangalan. Ito ay isang alamat. Isang alamat ng pag-ibig, paglaya at ang walang hanggang lakas ng isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang anak at sa kanyang dignidad. Ang lahat ay tapos na, ngunit ang kwento ni Luz ay mananatili. Nagbibigay inspirasyon sa bawat babae na harapin ang kanyang sariling mga labanan ng may puso at dangal. Yang!